Pleasant evening to everyone, especially to you, ma'am. My name is Thunder O. Balsar from BS Cream. From For our lesson to tackle tonight is all about Article 8, Section 8. So, what is Article 8, Section 8? A judicial and bar council is hereby created under the supervision of the Supreme Court, composed of the Chief Justice as ex officio chairman, the Secretary of Justice, and a representative of the Congress as ex officio members. As representative of the integrated bar, a professor of law, a retired member of a Supreme Court, and a representative of private sector. 2. The regular members of the council shall be appointed by the president for a term of 4 years with the consent of the Commission on Appointments of the members. First appointed, the representative of the integrated bar shall serve for 4 years and professor of law for 3 years, the retired justice for 2 years, and the representative of the private sector for 1 year. The clerk of the Supreme Court shall be the secretary ex officio of the council and shall keep a record of its proceeding. 4. The regular members of the council shall receive short illuminance as may be determined by Supreme Court. The Supreme Court shall provide its annual budget, the, the appropriation for the council. 5. The council shall have the principal function of recommending appointees to the judiciary. It may exercise such other function and duties as the Supreme Court may assign to it. So, so this sector was main point into judicial court. So, parang ang buong meaning ng sektor na ito ay nakapaloob sa judicial bar sa Supreme Court sa pagkangasiwa ng kataas-taasang hukuman na binuo ng punong ministeryo bilang tagapangulo. Ito ay parang parang proseso sa loob ng minister sa minister ng katarungan ng tagapangulo, parang ex officio, parang ito yung magkakaroon ng kapalit na parang pagretiro at pagpapalit at termino ng nasa kataas-taasang hukuman ng punong ministrado. Ang isang katawan ng integrated bar na isang profesor batas na isang integradong kagawad ng kataasang hukuman at isang kinatawang probadong sektor. Ito pinapakita dito sa artikulong ito na yung mga magretiro at ang kanilang mga term sa pagsiservisyo nila sa kanilang tungkulin. Ito ay hinihirang ng Pangulo ng Council, pinaka-pangulo na namamahala sa Council, di ba? Meron siya parang Senate President ba yun? Parang ganoon. Parang head judge na magkataling sa panahon ng panunungkulan na nasa 4 na taon na pangsang-ayon ng Komisyon ng Paghirang sa mga kagawad. Sa unang hinirang, ang kayataan ng integrated bar ay dapat 4 na taon. So, dapat may 4 na taon yung susunod sa kanya. 4 na taon yung kanyang pagseservisyo. Ang profesor ng batas sa loob na 3 taon, ang retiradong maestrado. So, yun. Sa pangalawa naman sa kanya, sa retiradong maestrado, kailangan 3 taon ng kanyang pagseservisyo bago siya makapag-retiro. Sa loob ng 2 taon at ang kinatawan ng pribadong sektor sa loob ng 1 taon. So parang sa bawat ranking nila sa bawat pababa pataas sa pataas is mas mababa yung panunungkulan
kailangan kung gaano ka kataas, parang mas mababa ata, mababa ang iyong panungkulan. Ang clerk ng kataas-taasang hukuman dapat maging kalihim, yung clerk. So, dapat papalit siya sa ex officio council na dapat ingatan sa tikan ng panahon ng ang ex officio council ay dapat mag-ingat ng katitikan ng pulong nito. Kailangan siya kailangan mabusisi at at karapat-dapat ang kanyang iluluklok o papalit sa pwesto ng magre-retiro na galing sa hukuman. Ang regular na kagawad ng council ay dapat tumanggap ng pabuya. So, kailangan kailangan magkakaroon ng pabuya yung mga miyembro ng council sapagkat pag may nagretiro sa kanila at meron ng papaayos sa kanila is kailangan merong pabuya. Maring itakda ng kataas-taasan na hukuman, ang kataas-taasang hukuman ay dapat paglaan ng taunang budget nito ng laang gugulin para sa council. Ang council ay dapat magtaglay ng pangunahing tungkulin. Kailangan silang pagbigay sila ng pangunahing tungkulin na matagubilin ang hinirang sa hukuman. So, yun, bago siya magano, bago magretiro ang isang manungkulan sa hukuman, kailangan magbigay pa ito ng tungkulin bago ito umalis o bago siya magbigay siya ng tungkulin sa papalit sa kanya. Ito ay maaring gumanap iba pang gawain tungkulin na maaring inatas sa kataas-taasang hukuman. So, bale lahat na magde-decide ng mga proseso sa kanilang pagretiro at sa kanilang pagserbisyo at ang kanilang pagbibigay ng mga tungkulin sa mga bagong susunod sa kanila is pinagdidesisyonan pa ito ng pinakataas-taas ng hukuman.